So ayun, welcome back again sa aking channel. So for this video, tuturuan ko kayo kung paano i-increase yung ating spay letter at sa ka-eslon, no. So nung latest na vlog natin, tinuruan ko kayo kung paano bumili sa spay letter ng zero interest. So sa mga hindi pa nakapanood nun, no. So tignan nyo na lang yung ating YouTube channel. Nandyan kung paano makakuha ng mga gadgets, ganon, ng zero interest gamit ang ating spay letter. So ngayon naman, ituturo ko naman sa inyo kung paano i-increase yung ating spay letter katulad ng aking spay letter ngayon at saka yung ating eslon. So yung ginawa ko lang naman dito, so katulad ng aking spay letter ngayon, yung pag kinik mo yung aking spay letter ngayon, yan. Yung total ng aking spay letter ngayon, yung total credit ko ay 19.4. So, paano ko nga ba siya na-increase ng ganyang kalaki? So, yung dating spay letter ko ay mahigit na 5,000 lang. Katulad nung sa eslon ko, ito. So, yung eslon ko naman ngayon, yung credit limit ko ngayon ay nasa 40,000. So, bakit nga ba ganun nakalaki yung aking eslon at saka yung aking spay letter? So, yung ginawa ko lang naman, so, madami pa akong utang dito, no? 5,000, saka 2,500 pa yung utang natin dyan. So, yung ginawa ko lang naman, palagi ko siyang ginagamit, no? So, sa spay letter, pag binibili ako, so palagi ko lang siyang ginagamit. Saka ang madaling paraan para mag-increase yung nyo, total credit limit nyo ay pag nangutang kayo dito sa spay letter o kaya dito sa eslon, ay dapat updated kayo magbayad, no? Dapat hindi kayo na overdue para mabilis nilang i-increase yung inyong eslon at spay letter, no? Ganun lang naman yung basic na ginagawa ko. Kumbaga dito sa eslon, kung nakikita nyo, meron pa tayong 5,000 o kaya 2,500 na utang dito. Pero sa tinitignan nyo dito, you have cleared the latest repayment. So dapat pag yung due date nyo, katulad nito, sa 5,000 na nilon ko, yung due date ko ay every 26 of the month. Ayan, sa February 26 of the month, nag-start siya. So, every 26, dapat updated na kayo siyang magbayad. Ganun. So, yung ginagawa ko. Para pagka na repayment mo na lahat to, yung loan nyo, loan nyo, kumbaga dito kayo nag-loan, ay i-increase nila kagad yung, hindi naman kaagad-agad na-increase nila yung credit limit nyo. So, yung gagawin nyo lang, dapat palagi nyo lang siyang gagamitin. Tapos, updated kayo magbayad, no? Dapat hindi kayo na-overdue. Ganun lang yung ginagawa ko sa spay letter at saka sa eslon, no? Para i-increase nila. So, lahat ng to, spay letter, tapos yung eslon ko, ay nagsimula siya sa 5,000 yung credit limit ko nung nag-apply ako. Hanggang sa umabot na ganito na 19 na dito sa spay letter. Tapos yung pinakamalaki ay doon sa eslon na 40,000. Na, ganun lang yung basic na ginagawa ko para mag-increase yung inyong spay letter at eslon. So sa next na video, kapag nangutang naman kayo dito sa spay letter o kaya eslon, tuturuan ko kayo kung paano magbayad, no? So, stay tuned lang kayo. Thank you.